Ka-daily, bago natin simulan ang serye ng mga aral tungkol sa tiwala sa sarili, isipin mo muna kung gaano kahalaga ang paniniwala sa sariling kakayahan. Maraming Pilipino ang natatali sa takot, duda at panghihina ng loob, pero ang tunay na yaman ay nagsisimula sa tiwala sa sarili. Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 aral na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa buhay, mula sa simpleng disiplina hanggang sa pagbuo ng legacy mindset. Siguraduhin mong tapusin ang video hanggang dulo, dahil ang huling bahagi ang magbibigay ng susi na pwedeng magpabago sa buong direksyon ng iyong kinabukasan. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral na mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Kilalanin ang sarili. Ka-daily, ang unang hakbang para magkaroon ng tunay na tiwala sa sarili ay ang pagkilala sa kung sino ka talaga. Maraming tao ang nabubuhay na parang nakasuot ng maskara, sinusunod lang ang expectations ng iba kaya nawawala ang tunay na identity nila. Kapag hindi mo kilala ang sarili mo, mahirap magtiwala sa kakayahan mo dahil hindi mo alam kung saan ka magaling at saan ka mahina. Ang simpleng paraan para magsimula ay ang paglalaan ng oras sa self-audit. Isulat mo sa notebook ang 5 bagay na strengths mo at 5 bagay na weaknesses mo. Hindi ito para husgahan ng sarili, kundi para makita mo kung saan ka dapat mag-focus. Kapag malinaw sa iyo ang strengths mo, mas madali mong maipapakita ang confidence sa trabaho, negosyo, o kahit sa personal na buhay. At kapag alam mo ang weaknesses mo, hindi ka matatakot harapin ito dahil may plano ka kung paano ito i-improve. Ka-daily, isipin mo ang isang sitwasyon kung saan may kaibigan kang laging nag-aalala na baka magkamali siya sa trabaho. Kapag tinanong mo siya kung ano ba talaga ang kaya niyang gawin, madalas hindi niya masabi. Ito ang epekto ng hindi pagkilala sa sarili. Kapag hindi mo alam ang skills mo, lagi kang magdududa. Pero kung malinaw sa iyo na magaling ka sa communication, halimbawa, kahit may bagong project sa office, hindi ka matatakot dahil alam mong kaya mong mag-handle ng presentation. Ang pagkilala sa sarili ay parang mapa. Kapag alam mo kung nasaan ka, mas madali mong makikita kung saan ka pupunta. Hindi mo na kailangan manghula dahil may direksyon ka na. Isa pang practical na paraan para makilala ang sarili ay ang pag-journal ng daily wins. Ka-daily, huwag mong isipin na kailangan laging malaki ang achievement. Kahit simpleng bagay tulad ng natapos ko ang report on time or nakapag-exercise ako ngayong umaga ay sapat na. Kapag sinusulat mo ang mga maliliit na panalo, unti-unti mong nakikita ang pattern ng strengths mo. Makikita mo na consistent ka pala sa pagiging responsible o kaya magaling ka pala sa time management. Ang mga ganitong realization ay nagbibigay ng dagdag na tiwala sa sarili dahil may ebidensya ka ng iyong kakayahan. Hindi lang ito imagination, kundi totoong resulta na nakasulat at nakikita mo. Ka-daily, iwasan din ang constant comparison sa social media. Maraming kababayan natin ang nawawalan ng tiwala sa sarili dahil nakikita nila ang mga post ng ibang tao na puro highlights ng buhay. Tandaan, hindi lahat ng nakikita mo online ay buong katotohanan. Kapag ikinumpara mo ang sarili mo sa curated posts ng iba, natural lang na maramdaman mong kulang ka. Pero kung kilala mo ang sarili mo, hindi ka matitinag. Alam mong may sariling journey ka at hindi mo kailangan makipag-unahan. Ang tiwala sa sarili ay hindi nakabase sa likes o comments, kundi sa kung gaano ka ka-aware sa tunay mong kakayahan at progress. Sa huli, ka-daily, ang pagkilala sa sarili ay foundation ng lahat ng bagay. Kung hindi mo alam kung sino ka, mahirap magtiwala sa sarili mo. Pero kapag malinaw sa iyo ang strengths, weaknesses, at daily wins mo, nagkakaroon ka ng matibay na basehan para magtiwala sa sarili. Hindi ka na basta-basta matitinag ng opinyon ng iba dahil alam mo kung ano ang kaya mong gawin. At kapag may tiwala ka sa sarili, mas madali mong maabot ang goals mo sa buhay, mapa-financial, career, o personal growth.
Ang unang aral na ito ay hindi simpleng advice lang, kundi isang praktikal na gabay na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Aral number 2. Disiplina sa maliit na bagay. Ka-daily, ang pangalawang aral sa pagtitiwala sa sarili ay ang disiplina sa maliliit na bagay. Maraming kababayan natin ang naghahangad ng malaking pagbabago sa buhay, pero nakakaligtaan ang simpleng hakbang na siyang pundasyon ng lahat. Ang disiplina ay hindi agad nakikita sa malalaking proyekto o sa mga grand plans, kundi sa araw-araw na routine na ginagawa mo. Kapag natutunan mong maging consistent sa maliliit na bagay, unti-unti kang nagkakaroon ng tiwala sa sarili dahil nakikita mo na kaya mong kontrolin ang iyong oras at aksyon. Halimbawa, ang simpleng paggising sa parehong oras araw-araw ay nagtatayo ng habit na nagbibigay ng sense of control. Kapag kaya mong sundin ang sarili mong schedule, mas madali mong mapapaniwala ang sarili mo na kaya mong sundin ang mas malalaking plano. Ka-daily, isipin mo ang isang estudyante na laging late sa klase. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil wala siyang disiplina sa oras ng pagtulog. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang maliliit na bagay tulad ng oras ng pagtulog, mahirap kang magtiwala na kaya mong tapusin ang mas malalaking responsibility. Pero kung natutunan mong mag-set ng alarm at sundin ito, unti-unti mong nakikita ang resulta. Hindi lang ito tungkol sa pagiging on time, kundi sa pagbuo ng tiwala na kaya mong kontrolin ang sarili mong aksyon. Ang disiplina sa maliit na bagay ay parang training ground para sa mas malalaking hamon sa buhay. Kapag kaya mong sundin ang simpleng rules na ikaw mismo ang gumawa, mas madali mong mapapaniwala ang sarili mo na kaya mong sundin ang mas komplikadong plano. Isa pang halimbawa, ka-daily, ay ang pag-iipon ng maliit na halaga araw-araw. Maraming kababayan natin ang nagsasabing hindi sila makapag-ipon dahil maliit lang ang kita. Pero kung maglalaan ka ng 50 pesos kada araw, sa loob ng isang buwan, may 1,500 pesos ka na. Hindi ito tungkol sa laki ng pera, kundi sa disiplina na kaya mong magtabi kahit maliit. Kapag nakikita mo ang resulta ng maliit na hakbang, nagkakaroon ka ng tiwala na kaya mong mag-ipon ng mas malaki. Ang tiwala sa sarili ay hindi biglaan, kundi produkto ng consistent na disiplina sa maliliit na bagay. Kapag kaya mong mag-ipon ng 50 pesos araw-araw, mas madali mong mapapaniwala ang sarili mo na kaya mong mag-ipon ng mas malaking halaga sa hinaharap. Ka-daily, ang disiplina sa maliit na bagay ay makikita rin sa simpleng gawain tulad ng pagtatapos ng isang task bago lumipat sa iba. Maraming tao ang sabay-sabay gumagawa ng maraming bagay, pero walang natatapos. Kapag natutunan mong tapusin ang isang gawain bago magsimula ng panibago, nagkakaroon ka ng sense of accomplishment. Ang simpleng habit na ito ay nagbibigay ng tiwala sa sarili dahil nakikita mong kaya mong mag-focus at mag-deliver. Hindi mo na kailangang magduda sa sarili mo dahil may ebidensya ka na kaya mong tapusin ang mga bagay na sinimulan mo. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas kapag nakikita mong may resulta ang disiplina mo sa araw-araw. Sa huli, ka-daily, ang disiplina sa maliliit na bagay ay hindi dapat maliitin. Ito ang foundation ng lahat ng success stories. Kapag kaya mong sundin ang simpleng rules na ikaw mismo ang gumawa, nagkakaroon ka ng tiwala na kaya mong sundin ang mas malalaking plano. Ang tiwala sa sarili ay hindi biglaan, kundi produkto ng consistent na disiplina sa araw-araw. Kapag natutunan mong maging consistent sa maliliit na bagay, unti-unti kang nagkakaroon ng tiwala sa sarili dahil nakikita mo na kaya mong kontrolin ang iyong oras at aksyon. At kapag may tiwala ka sa sarili, mas madali mong maabot ang goals mo sa buhay, mapa-financial, career, o personal growth. Ang pangalawang aral na ito ay hindi simpleng advice lang, kundi isang praktikal na gabay na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Aral number 3. Lakasan ang boses ka-daily. Ang ikatlong aral para magkaroon ng tiwala sa sarili ay ang lakasan ang boses. Hindi lang ito literal na pagsasalita ng malakas,
kundi ang pagkakaroon ng tapang na ipahayag ang iniisip mo at ipaglaban ang nararapat. Maraming Pilipino ang nahihiya magsalita dahil natatakot na baka mali ang sabihin o pagtawanan ng iba. Pero tandaan, ang boses mo ay may halaga. Kapag hindi mo ito ginagamit, nawawala ang pagkakataon mong maipakita ang iyong kakayahan. Ang simpleng pagsasalita sa harap ng salamin araw-araw ay isang praktikal na paraan para masanay ang sarili. Kapag naririnig mo ang sarili mong boses, nagiging mas natural ang pagsasalita at unti-unti mong natatanggal ang kaba. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas kapag nakikita mong kaya mong ipahayag ang iniisip mo ng malinaw. Daily, isipin mo ang isang situation sa trabaho kung saan may meeting at may bagong project na pinaplano. Madalas, may mga kababayan natin na may magandang idea pero hindi nila sinasabi dahil nahihiya. Ang resulta, nawawala ang chance na ma-recognize ang kanilang galing. Pero kung matututo kang magsalita, kahit simpleng suggestion lang, makikita ng mga tao na may ambag ka. Hindi mo kailangang maging perfect, ang mahalaga ay may boses ka sa usapan. Kapag nakikita mong nakikinig ang mga tao sa iyo, nagkakaroon ka ng dagdag na tiwala sa sarili. Ang lakas ng boses ay hindi lang tungkol sa volume, kundi sa tapang na ipahayag ang iyong idea kahit may posibilidad na hindi ito tanggapin ng lahat. Daily, isang practical na paraan para palakasin ang boses ay ang pagsali sa mga community activities. Halimbawa, sa barangay o sa simbahan, ang mga pagkakataon na kailangan ng volunteer na magsalita sa harap ng grupo. Kapag tinanggap mo ang ganitong challenge, natututo kang mag-handle ng kaba at masanay sa audience. Hindi ito tungkol sa pagiging magaling agad, kundi sa pag-practice ng confidence. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ito, nagiging natural na sa iyo ang pagsasalita sa harap ng tao. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil nakikita mong kaya mong harapin ang audience kahit hindi ka sanay dati. Daily, mahalaga rin ang paggamit ng malinaw na tono sa pakikipag-usap. Kapag mahina ang boses mo, parang hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Pero kapag malinaw at diretso ang tono mo, mas nagiging credible ka. Halimbawa, kung may kaibigan kang humihingi ng advice, mas tatatak ang sinabi mo kung malinaw ang boses mo. Ang tiwala sa sarili ay nakikita sa paraan ng pagsasalita. Hindi mo kailangang sumigaw, pero dapat maramdaman ng kausap mo na sigurado ka sa sinasabi mo. Ang simpleng practice ng pag-project ng boses ay malaking tulong para magkaroon ng confidence. Sa huli, daily, ang lakasan ang boses ay hindi lang tungkol sa pagsasalita, kundi sa pagpapakita ng tapang na ipahayag ang sarili. Kapag natutunan mong magsalita ng malinaw, sumali sa community activities, at mag-practice ng confidence sa harap ng salamin, unti-unti mong nakikita ang pagbabago. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil nakikita mong kaya mong ipahayag ang iniisip mo at ipaglaban ang nararapat. Hindi mo na kailangang matakot sa opinyon ng iba dahil alam mong may halaga ang boses mo. Ang ikatlong aral na ito ay isang praktikal na gabay para sa lahat ng kababayan natin na gustong magkaroon ng tunay na tiwala sa sarili. Aral number 4, pagbutihin ang skills daily. Ang ikaapat na aral para magkaroon ng tiwala sa sarili ay ang pagbutihin ng skills. Hindi sapat na may tiwala ka lang sa sarili mo kung wala kang solid na kakayahan na pwedeng ipakita. Ang confidence ay mas tumitibay kapag may competence na kasama. Kapag alam mong may skill ka na talagang na-practice mo, hindi ka matitinag kahit anong sitwasyon. Halimbawa, kung marunong ka sa basic digital tools tulad ng Excel o Canva, mas madali mong maipapakita ang galing mo sa trabaho o negosyo. Ang tiwala sa sarili ay hindi lang nakabase sa mindset, kundi sa actual na kakayahan na pwede mong i-offer sa mundo. Kaya mahalaga na intentional ang pag-aaral ng bagong skills kahit maliit lang, dahil ito ang magpapatibay ng tiwala mo sa sarili. Daily, isipin mo ang isang kababayan natin na nag-apply sa trabaho. Kapag tinanong siya ng interviewer kung ano ang kaya niyang gawin, mas confident siya kung may specific skills siyang maipapakita. Hindi sapat ang sagot na madali akong matuto,
Mas matibay ang dating kapag sinabi niyang, marunong akong gumamit ng Google Sheets at kaya kong gumawa ng reports. Ang pagkakaroon ng skills ay nagbibigay ng konkretong basehan para sa tiwala sa sarili. Hindi mo na kailangang manghula kung kaya mo dahil may ebidensya ka ng iyong kakayahan. Ang mga employer, negosyo, at kahit mga kaibigan ay mas nagtitiwala sa taong may malinaw na skill set. Kaya kung gusto mong palakasin ang tiwala sa sarili, mag-invest sa pag-aaral ng bagong skills. Ka-daily, isang practical na paraan para mag-improve ng skills ay ang paggamit ng free online resources. Ngayon, hindi mo na kailangan ng malaking tuition para matuto. May mga libreng kurso mula sa TESDA, Coursera, at YouTube na pwede mong simulan. Kapag naglaan ka ng 1 hour kada araw para mag-aral, sa loob ng isang buwan, may bago ka ng skill na pwede mong gamitin. Hindi ito tungkol sa bilis, kundi sa consistency. Kapag nakikita mong nadadagdagan ang skills mo, mas lumalakas ang tiwala mo sa sarili. Hindi mo na kailangang matakot sa competition dahil alam mong may bago kang edge. Ang simpleng habit ng pag-aaral araw-araw ay malaking tulong para sa confidence. Ka-daily, mahalaga rin ang pagkakaroon ng mentor. Kapag may taong mas mahusay sa iyo na handang magturo, mas mabilis kang matututo. Hindi ito tungkol sa pagiging dependent, kundi sa paggamit ng wisdom ng iba para mas mapabilis ang growth mo. Halimbawa, kung gusto mong matuto ng basic investing, mas madali kung may kaibigan o kapamilya na marunong at handang mag-share ng experience. Kapag nakikita mong kaya mong matuto mula sa iba, nagkakaroon ka ng tiwala na kaya mong mag-improve pa. Ang mentor ay hindi lang nagtuturo ng skills, kundi nagbibigay din ng encouragement na kailangan para lumakas ang tiwala sa sarili. Sa huli, ka-daily, ang pagbutihin ng skills ay hindi lang tungkol sa career growth, kundi sa personal confidence. Kapag alam mong may kakayahan ka, hindi ka matatakot sa kahit anong challenge. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil may competence na kasama. Hindi mo na kailangang manghula kung kaya mo, dahil may ebidensya ka ng iyong kakayahan. Ang ika-4 na aral na ito ay isang practical na gabay para sa lahat ng kababayan natin na gustong magkaroon ng tunay na tiwala sa sarili. Kapag intentional ka sa pag-aaral ng bagong skills, nagiging mas matibay ang foundation ng confidence mo. At kapag may tiwala ka sa sarili, mas madali mong maabot ang goals mo sa buhay, mapa-financial, career, o personal growth. Aral number 5, mindset ng pag-unlad. Ka-daily, ang ika-5 aral para sa tiwala sa sarili ay ang mindset ng pag-unlad. Maraming kababayan natin ang natatali sa takot na baka hindi sila magtagumpay, kaya hindi na sila sumusubok. Pero ang tunay na tiwala sa sarili ay nakaugat sa paniniwala na kaya mong mag-improve kahit saan ka magsimula. Kapag ang mindset mo ay nakafocus sa growth, hindi ka natatakot sa pagkakamali dahil alam mong bahagi ito ng proseso. Ang simpleng pagpapalit ng salitang hindi ko kaya sa paano ko magagawa ay malaking pagbabago. Kapag tinanong mo ang sarili mo ng paano, nagbubukas ka ng posibilidad na matuto at maghanap ng solusyon. Ang mindset ng pag-unlad ay hindi lang tungkol sa optimism, kundi sa practical na paniniwala na lahat ng bagay ay pwedeng matutunan kung may effort at consistency. Ka-daily, isipin mo ang isang kababayan na nagbenta ng street food. Sa simula, maliit lang ang kita at madalas nauubos ang puhunan. Kung ang mindset niya ay fixed, iisipin niya na hanggang dito na lang ako. Pero kung growth mindset ang dala niya, sasabihin niya, paano ko mapapaganda ang negosyo ko? Mag-aaral siya ng food presentation, mag-e-experiment sa bagong flavor, at maghahanap ng mas magandang pwesto. Unti-unti, lumalaki ang kita at nagiging stable ang negosyo. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil nakikita niyang kaya niyang mag-improve. Hindi ito magic, kundi resulta ng mindset na nakafocus sa pag-unlad. Kapag nakikita mong may progress kahit maliit, mas nagiging matibay ang tiwala mo sa sarili. Ka-daily,
isang practical na paraan para palakasin ang mindset ng pag-unlad ay ang pagbabasa ng success stories ng mga Pinoy entrepreneurs. Kapag nakikita mo ang journey ng iba, natututo ka na hindi agad perfect ang lahat. May mga rejection, may mga failure, pero dahil nakafocus sila sa growth, nakarating sila sa tagumpay. Ang mga kwento ng kababayan natin na nagsimula sa maliit na sari-sari store at ngayon ay may grocery chain ay ebidensya na posible ang pag-unlad. Kapag nakikita mo ang ganitong halimbawa, nagkakaroon ka ng tiwala na kaya mo rin. Hindi mo na iisipin na imposible dahil may mga taong nagawa na ito. Ang mindset ng pag-unlad ay lumalakas kapag may inspirasyon mula sa totoong kwento. Ka-daily, isa pang practical na habit ay ang paggawa ng gratitude list tuwing gabi. Kapag sinusulat mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo, nagiging aware ka sa progress mo. Hindi mo na lang nakikita ang problema, kundi pati ang mga bagay na nagawa mo. Halimbawa, natapos ko ang report, nakapag-ipon ako ng 500 pesos, o nakapag-bonding ako sa pamilya. Ang mga simpleng bagay na ito ay ebidensya ng growth. Kapag nakikita mong may progress ka araw-araw, nagkakaroon ka ng tiwala na kaya mong mag-improve pa. Ang gratitude list ay hindi lang tungkol sa positivity, kundi sa pag-track ng growth na nagbibigay ng confidence sa sarili. Sa huli, ka-daily, ang mindset ng pag-unlad ay foundation ng tiwala sa sarili. Kapag naniniwala ka na kaya mong mag-improve, hindi ka matatakot sa failure. Ang bawat pagkakamali ay nagiging lesson, hindi hadlang. Ang bawat maliit na progress ay nagiging ebidensya na kaya mong magtagumpay. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil alam mong may kakayahan kang magbago at mag-improve. Ang ikalimang aral na ito ay hindi simpleng advice lang, kundi isang practical na gabay na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Kapag nakafocus ka sa growth, mas madali mong maabot ang goals mo sa buhay, mapa-financial, career, o personal growth. Aral number 6, tapang sa pagsubok. Ka-daily, ang ika-6 na aral para sa tiwala sa sarili ay ang tapang sa pagsubok. Hindi natin maiiwasan na sa bawat hakbang ng buhay ay may kasamang risk, rejection, at pagkakamali. Pero ang tunay na tiwala sa sarili ay hindi nasusukat sa dami ng panalo, kundi sa tapang na bumangon tuwing may pagkatalo. Kapag natutunan mong harapin ang rejection bilang learning opportunity, nagiging mas matibay ang loob mo. Halimbawa, kung nag-apply ka sa trabaho at hindi ka natanggap, pwede mong isipin na hindi ka magaling. Pero kung may tapang ka, gagawin mo itong pagkakataon para i-review ang resume mo, mag-practice ng interview, at mag-improve pa. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas kapag nakikita mong kaya mong harapin ang setbacks nang hindi sumusuko. Ka-daily, isipin mo ang isang kababayan na nagbenta ng online products. Sa simula, konti lang ang bumibili at madalas may reklamo. Kung wala siyang tapang, baka sumuko na agad. Pero dahil may lakas ng loob, tinanggap niya ang feedback, inayos ang packaging, at nag-improve ng customer service. Unti-unti, dumami ang satisfied customers at lumakas ang benta. Ang tiwala sa sarili ay hindi biglaan, kundi resulta ng tapang na harapin ang mga pagsubok. Kapag nakikita mong kaya mong mag-adjust at mag-improve, mas nagiging matibay ang paniniwala mo sa sarili. Hindi ka na matatakot sa failure dahil alam mong kaya mong bumangon. Ka-daily, isang practical na paraan para palakasin ang tapang sa pagsubok ay ang paggawa ng failure journal. Isulat mo ang mga pagkakamali mo at ang natutunan mo mula dito. Hindi ito para paulit-ulit mong maalala ang sakit, kundi para makita mo ang progress ng growth mo. Kapag nakikita mong dati natatakot ka sa rejection, pero ngayon kaya mo nang humarap sa mas malaking challenge, nagkakaroon ka ng tiwala na kaya mong mag-improve pa. Ang failure journal ay ebidensya na ang bawat pagkakamali ay hakbang papunta sa tagumpay. Hindi mo na kailangang matakot sa failure dahil alam mong may lesson sa bawat isa. Ka-daily, mahalaga rin ang pagkakaroon ng support group o kaibigan na positibo.
Kapag may mga tao sa paligid mo na nagbibigay ng encouragement, mas madali mong nahaharap ang pagsubok. Halimbawa, kung may kaibigan kang laging nagsasabi ng kaya mo yan, nagkakaroon ka ng dagdag na tiwala sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging dependent, kundi sa paggamit ng positive energy ng iba para palakasin ang loob mo. Kapag nakikita mong may mga taong naniniwala sa iyo, mas nagiging matibay ang paniniwala mo sa sarili. Ang tapang sa pagsubok ay mas lumalakas kapag may kasama kang sumusuporta. Sa huli, ka-daily, ang tapang sa pagsubok ay hindi lang tungkol sa pagiging matigas ang loob, kundi sa pagiging resilient. Kapag natutunan mong harapin ang rejection bilang learning, gumawa ng failure journal, at maghanap ng support group, nagkakaroon ka ng tiwala na kaya mong harapin ang kahit anong challenge. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil alam mong hindi ka natitinag ng setbacks. Ang ika-6 na aral na ito ay isang practical na gabay para sa lahat ng kababayan natin na gustong magkaroon ng tunay na tiwala sa sarili. Kapag may tapang ka sa pagsubok, mas madali mong maabot ang goals mo sa buhay, mapa-financial, career, o personal growth. Aral number 7, Financial Confidence. Ka-daily, ang ika-7 aral para sa tiwala sa sarili ay ang financial confidence. Maraming kababayan natin ang nawawalan ng kumpiyansa dahil sa problema sa pera. Kapag hindi mo kontrolado ang finances mo, mahirap magtiwala sa sarili dahil lagi kang may takot na baka kulangin. Pero kapag natutunan mong ayusin ang pera mo, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang buhay. Ang unang hakbang ay ang paggawa ng savings buckets. Maglaan ng hiwalay na ipon para sa housing, emergency, education, at investment. Kapag malinaw kung saan napupunta ang pera mo, mas nagiging confident ka dahil alam mong may plano ka. Hindi ka na basta-basta matitinag ng biglaang gastos dahil may nakahanda kang pondo. Ka-daily, isipin mo ang isang kababayan na laging kinakabahan tuwing may emergency sa pamilya. Kapag wala siyang ipon, lagi siyang nangungutang at nawawalan ng tiwala sa sarili. Pero kung may emergency fund siya, kahit biglaan ng gastos, hindi siya natataranta. Ang financial confidence ay hindi tungkol sa laki ng pera, kundi sa sistema ng paghawak nito. Kapag alam mong may nakahanda kang pondo, nagiging mas matibay ang loob mo. Hindi ka na natatakot sa unexpected situations dahil may plano ka. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil alam mong kaya mong harapin ang kahit anong financial challenge. Ka-daily, isang practical na paraan para palakasin ang financial confidence ay ang pag-aaral ng basic investing. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula. Pwede kang mag-invest sa cooperatives, mutual funds, o kahit maliit na stock shares. Kapag natutunan mong palaguin ang pera mo, nagkakaroon ka ng tiwala na kaya mong mag-improve ang financial situation mo. Hindi ito tungkol sa pagiging eksperto agad, kundi sa willingness na matuto. Kapag nakikita mong lumalaki ang ipon mo dahil sa investing, mas nagiging confident ka sa sarili. Ang simpleng hakbang na ito ay malaking tulong para sa tiwala sa sarili. Ka-daily, mahalaga rin ang pag-iwas sa utang na hindi kailangan. Maraming kababayan natin ang nawawalan ng tiwala sa sarili dahil sa dami ng utang. Kapag lagi kang may utang, mahirap magtiwala na kaya mong mag-improve. Pero kung matutunan mong iwasan ang unnecessary loans, nagkakaroon ka ng freedom. Ang simpleng habit ng pagbili lang ng kailangan ay malaking tulong para sa financial confidence. Kapag alam mong kontrolado mo ang gastos mo, mas nagiging matibay ang tiwala mo sa sarili. Hindi ka na natatakot sa future dahil alam mong hindi ka natatali sa utang. Sa huli, ka-daily, ang financial confidence ay foundation ng tiwala sa sarili. Kapag malinaw ang savings buckets mo, marunong kang mag-invest at iniiwasan mo ang utang, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang buhay. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil alam mong kaya mong kontrolin ang finances mo. Ang ika-7 aral na ito ay hindi simpleng advice lang, kundi isang praktikal na gabay para sa lahat ng kababayan natin na gustong magkaroon ng tunay na tiwala sa sarili.
Kapag may financial confidence ka, mas madali mong maabot ang goals mo sa buhay, mapa-family, career, o personal growth. Aral number 8, Emotional Intelligence. Ka-daily, ang ikawalong aral para sa tiwala sa sarili ay ang emotional intelligence. Maraming kababayan natin ang nagiging magaling sa skills at trabaho, pero kapag hindi marunong mag-handle ng emosyon, nawawala ang tiwala sa sarili. Ang emotional intelligence ay ang kakayahang kilalanin, kontrolin at gamitin ang emosyon sa tamang paraan. Kapag marunong kang mag-manage ng feelings mo, hindi ka basta-basta natitinag ng stress o conflict. Halimbawa, kung may kaaway ka sa trabaho, imbes na magalit agad, pwede mong gamitin ang deep breathing technique para kumalma bago magsalita. Ang simpleng habit na ito ay nagpapakita ng maturity at nagbibigay ng tiwala sa sarili dahil alam mong kaya mong kontrolin ang emosyon mo. Ka-daily, isipin mo ang isang kababayan na laging nagre-react ng padalos-dalos. Kapag may maliit na problema, agad siyang nagagalit at nawawalan ng kontrol. Ang resulta, nawawala ang respeto ng mga tao sa kanya at bumababa ang tiwala niya sa sarili. Pero kung marunong siyang makinig muna bago magsalita, nagiging mas maayos ang communication. Kapag nakikita mong kaya mong mag-handle ng conflict nang hindi sumisigaw o nagagalit, nagkakaroon ka ng tiwala na kaya mong harapin ang mas malalaking problema. Ang emotional intelligence ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa galit, kundi sa paggamit ng emotion para mas maging effective sa pakikipag-ugnayan. Ka-daily, isang practical na paraan para palakasin ang emotional intelligence ay ang pag-journal ng emotions. Isulat mo kung ano ang naramdaman mo sa isang situation at ano ang naging trigger. Kapag nakikita mo ang pattern ng emotions mo, mas madali mong makokontrol ang reactions mo. Halimbawa, kung napansin mong lagi kang nai-stress kapag may deadline, pwede mong planuhin ang oras mo ng mas maaga para maiwasan ang stress. Ang simpleng habit na ito ay nagbibigay ng tiwala sa sarili dahil alam mong kaya mong i-manage ang emosyon mo. Hindi ka na natatakot sa stress dahil may plano ka kung paano ito haharapin. Ka-daily, mahalaga rin ang empathy. Kapag marunong kang makinig at intindihin ang feelings ng iba, mas nagiging effective ka sa relationships. Halimbawa, kung may kaibigan kang dumadaan sa problema, imbes na magbigay agad ng solusyon, makinig ka muna. Kapag naramdaman ng kaibigan mo na naiintindihan mo siya, mas nagiging matibay ang connection ninyo. Ang empathy ay hindi lang tungkol sa pakikinig, kundi sa paglalagay ng sarili mo sa sitwasyon ng iba. Kapag marunong kang mag-empathize, nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili dahil alam mong kaya mong makipag-ugnayan ng maayos sa kahit sino. Sa huli, ka-daily, ang emotional intelligence ay foundation ng tiwala sa sarili. Kapag marunong kang mag-control ng emotion, mag-journal ng feelings, at mag-empathize sa iba, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na harapin ang kahit anong sitwasyon. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil alam mong hindi ka natitinag ng stress o conflict. Ang ikawalong aral na ito ay hindi simpleng advice lang, kundi isang practical na gabay para sa lahat ng kababayan natin na gustong magkaroon ng tunay na tiwala sa sarili. Kapag may emotional intelligence ka, mas madali mong maabot ang goals mo sa buhay, mapa-family, career, o personal growth. Aral number 9. Digital Confidence. Ka-daily, ang ikasiyam na aral para sa tiwala sa sarili ay ang digital confidence. Sa modernong panahon, hindi na pwedeng iwasan ang teknolohiya. Maraming kababayan natin ang nawawalan ng tiwala sa sarili dahil nahihirapan silang makasabay sa digital tools. Pero tandaan, ang digital confidence ay hindi tungkol sa pagiging expert agad, kundi sa willingness na matuto at gumamit ng tamang paraan. Kapag marunong kang mag-handle ng social media, online security, at basic productivity apps, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na makipagsabayan sa mundo. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil alam mong kaya mong gamitin ang digital tools para sa trabaho, negosyo, at personal growth. Ka-daily, isipin mo ang isang kababayan na nagbebenta ng homemade food.
Kung wala siyang digital confidence, limitado lang ang customers niya sa kapitbahay. Pero kung marunong siyang gumamit ng Facebook Marketplace o Instagram, mas lumalawak ang reach niya. Kapag natutunan niyang mag-post ng malinaw na pictures, gumawa ng catchy captions, at mag-handle ng online inquiries, nagkakaroon siya ng tiwala na kaya niyang palakihin ang negosyo. Ang digital confidence ay hindi lang tungkol sa social media, kundi sa kakayahang gamitin ang internet para sa opportunities. Kapag nakikita mong kaya mong magbenta online, mas nagiging matibay ang tiwala mo sa sarili. Ka-daily, isang praktikal na paraan para palakasin ang digital confidence ay ang paglinis ng social media feeds. Kapag puno ng negativity ang nakikita mo, nawawalan ka ng tiwala sa sarili. Pero kung i-unfollow mo ang mga accounts na hindi nakakatulong at i-follow ang mga pages na nagbibigay ng inspiration, nagiging mas positive ang mindset mo. Ang simpleng habit na ito ay malaking tulong para sa tiwala sa sarili dahil nakikita mong kaya mong kontrolin ang digital environment mo. Hindi ka na natatakot sa comparison dahil nakikita mo lang ang mga bagay na nakakatulong sa growth mo. Ka-daily, mahalaga rin ang pag-aaral ng basic online security. Maraming kababayan natin ang nawawalan ng tiwala sa sarili dahil natatakot silang ma-scam or ma-hack. Pero kung marunong kang gumamit ng two-factor authentication, strong passwords, at secure apps, nagkakaroon ka ng confidence na kaya mong protektahan ang sarili mo. Ang simpleng habit na ito ay nagbibigay ng tiwala sa sarili dahil alam mong safe ang digital identity mo. Hindi ka na natatakot sa online transactions dahil may protection ka. Ang digital confidence ay lumalakas kapag alam mong kaya mong i-handle ang security ng sarili mo. Sa huli, ka-daily, ang digital confidence ay foundation ng tiwala sa sarili sa modernong panahon. Kapag marunong kang gumamit ng social media, productivity apps, at online security, nagkakaroon ka ng lakas ng loob na makipagsabayan sa mundo. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil alam mong kaya mong gamitin ang digital tools para sa trabaho, negosyo, at personal growth. Ang ikasyam na aral na ito ay hindi simpleng advice lang, kundi isang practical na gabay para sa lahat ng kababayan natin na gustong magkaroon ng tunay na tiwala sa sarili. Kapag may digital confidence ka, mas madali mong maabot ang goals mo sa buhay, mapa-family, career, o personal growth. Aral number 10. Legacy Mindset. Ka-daily, ang ikasampung aral para sa tiwala sa sarili ay ang legacy mindset. Ang ibig sabihin nito ay hindi lang tayo nabubuhay para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Kapag malinaw sa iyo na ang bawat aksyon mo ay may epekto sa pamilya, komunidad, at sa mga taong darating pa, nagkakaroon ka ng mas malalim na tiwala sa sarili. Hindi ka na lang basta nagtatrabaho para sa sweldo, kundi para sa mas malaking layunin. Ang legacy mindset ay nagbibigay ng direksyon at purpose. Kapag alam mong may iniwan kang mabuting marka, mas nagiging matibay ang paniniwala mo sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat, kundi sa pagiging valuable sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ka-daily, isipin mo ang isang magulang na nagtatrabaho araw-araw. Kung ang mindset niya ay short-term lang, iisipin niya na sapat na ang kumita ng pera para sa pang-araw-araw na gastos. Pero kung legacy mindset ang dala niya, mag-iipon siya para sa education ng anak, magtuturo ng values, at magpapakita ng magandang halimbawa. Ang tiwala sa sarili ay lumalakas dahil alam niyang may direksyon ang ginagawa niya. Hindi siya natatakot sa future dahil may plano siya para sa susunod na henerasyon. Ang legacy mindset ay nagbibigay ng confidence dahil alam mong hindi nasasayang ang effort mo. Ang bawat sakripisyo ay may mas malaking kahulugan. Ka-daily, isang practical na paraan para palakasin ang legacy mindset ay ang paggawa ng journal or vlog ng life lessons. Kapag sinusulat o nire-record mo ang mga natutunan mo, nagiging guide ito para sa mga anak at susunod na generation. Hindi mo na kailangang maging perfect, ang mahalaga ay may naiiwan kang wisdom. Kapag nakikita mong may naipapasa kang kaalaman,
nagkakaroon ka ng tiwala na valuable ang buhay mo. Ang simpleng habit na ito ay nagbibigay ng confidence dahil alam mong may epekto ang mga natutunan mo sa iba. Ang legacy mindset ay lumalakas kapag nakikita mong may naiiwan kang mabuting marka. Ka-daily, mahalaga rin ang pagtuturo ng skills sa kapwa. Kapag marunong kang mag-share ng knowledge, nagiging mas matibay ang tiwala mo sa sarili. Halimbawa, kung marunong kang mag-budget, pwede mong turuan ang kaibigan o kapamilya. Kapag nakikita mong natutulungan mo ang iba, nagkakaroon ka ng tiwala na valuable ang skills mo. Hindi mo na kailangang magduda sa sarili mo dahil may ebidensya ka na kaya mong magbigay ng impact. Ang legacy mindset ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa values at skills na naipapasa mo. Kapag marunong kang magturo, nagiging mas matibay ang tiwala mo sa sarili. Sa huli, ka-daily, ang legacy mindset ay foundation ng tunay na tiwala sa sarili. Kapag malinaw sa iyo na ang bawat aksyon mo ay may epekto sa future, nagkakaroon ka ng mas malalim na confidence. Hindi ka na natatakot sa future dahil alam mo may iniwan kang mabuting marka. Ang ika-10 aral na ito ay hindi simpleng advice lang, kundi isang practical na gabay para sa lahat ng kababayan natin na gustong magkaroon ng tunay na tiwala sa sarili. Kapag may legacy mindset ka, mas madali mong maabot ang goals mo sa buhay, mapa-family, career, o personal growth, dahil alam mong may mas malaking kahulugan ang bawat hakbang na ginagawa mo. Ka-daily, matapos nating himayin ang 10 aral tungkol sa tiwala sa sarili, malinaw na ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa pera o material na bagay, kundi sa lakas ng loob na kilalanin ang sarili, magdisiplina sa maliliit na bagay, lakasan ng boses, pagbutihin ng skills, at palaging nakafocus sa growth mindset. Natutunan din natin ang kahalagahan ng tapang sa pagsubok, financial confidence, emotional intelligence, digital confidence, at ang legacy mindset na mag-iiwan ng mabuting marka para sa susunod na henerasyon. Ang lahat ng ito ay praktikal na hakbang na pwedeng gawin ng bawat Pilipino araw-araw. Kapag natutunan mong isabuhay ang mga aral na ito, hindi lang tiwala sa sarili ang makukuha mo, kundi ang lakas na magtagumpay sa anumang aspeto ng buhay. Kaya ka-daily, siguraduhin mong dalhin ang mga aral na ito sa iyong araw-araw na journey dahil ito ang magbibigay ng direksyon, yaman, at tunay na halaga sa iyong kinabukasan. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.